Tampok sa isang art exhibit sa Pasay City ang obra ng ilang local at international artists na nais makatulong sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Ang pondong malilikom gagamitin para turuan ng mga nasalanta na gumawa ng solar lights. May news to go si Trisha Zafra. Ang mga obrang ito, produkto hindi lang ng inspirasyon, kundi ng taus-pusong malasakit sa kapwa. Ito ang mga artworks sa Hayan International Fundraising Art Exhibition 2014 sa Pasay City, na laan para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. We're showcasing 42 artworks from different places. We have from Korea, Vietnam, Thailand, USA, Dominican Republic. We also have from South Africa. We also have 18 Filipino artists on board. Ang national artist ng Singapore na si Goben Kwan at Korean artist na si Ryu Il-son ang humikayat sa Pinoy sculptor na si Florence Cinco na gawin ito nang magkita-kita sila sa isang exhibit sa Thailand noong isang taon. Kung mag-organize ka ng international, 2 years preparation yan kasi para walang masyadong delayed yung pag-organize. So sabi ko kay Mr. Goben Kwan, pipilitin ko ito. Agad naman daw tumugon ang mga artists sa imbitasyon para sa exhibit. Tanyag sa Singapore si Goben Kwan para sa kanya mga ink on rice paper na obra. When I was in Singapore, I watched the television, the news. So I saw the Haiyan typhoon and was really feel very sad about all happened to the people. So I thought to myself, as an artist, we can do is to do something to help the victim of the Haiyan. Sadya namang ginawa ng Korean artist at International Museum Director na si Ryu Il-son ang painting na ito para sa exhibit. So hopefully all the victim have the courage to go overcome this problem and have a very good life in the future. Hindi rin nagdalawang isip na magbigay ng artwork si Raul Isidro na tubong Samar. Crucifixion. Samar and late has been crucified for a long time. This is just the right subject matter that goes to this second fundraising. Ang pondong malilikom para sa exhibit gagamitin para turuan ang mga biktima ng bagyo na gumawa ng solar lights na pwedeng pagkakitaan at magamit, lalo na at wala pang kuryente sa ilang bunkhouses. Even though you say it's 1 watt, but in complete darkness it's very bright. What we do is use whatever thrown away materials there are, plastic bottles, PVC lights, and this is the only thing that we import. Hanggang April 26 ang exhibit at target ng grupo na makapaglaan ng 4 watts na solar lights para sa may 300 pamilya. Trisha Zafra, GMA News.